Sinasabi ko rin to, yung mga close friends ko at saka sa family ko, na sasabi ko yan nandito lang ako. Kasi syempre, yung hirap na dinahanas ko sa buhay, so ngayong fully blessed ako, kaya yung mga taong nangangailangan ng tulong o whatever na support na mabibigay ko, yun lagi sinasabi ko sa kanila, nandito lang ako. Thank you. Thank you, Ate Marie. Thank you, Marie Chris. Ayan, medyo vintage tayo. Isang question na, bro. Thank you dito, Morley. Susunod naman si Jay of Certified Kapamilya. Andito po sa harap, Tito Morley, si Jay. Hi, Jay. Hi, Jay. Po, ang buhay po hindi perfecto, so may mga ups and downs. Nung down po kayo, sino po yung huling tao na nagsabi sa inyo na nandito lang ako? Okay. Yung huling down? Down ng panahon ng mahirap ang buhay ko, gano'n. Mama ko. Siya lagi yung nakasupport sa akin. Whatever na mga pagkakamali ko, nandun yung acceptance pa rin ni Mama sa akin. Never akong iniwan ng mother ko. Thank you. Thank you, Jay. Between Mark and Rainier, kanino mo mas gustong sabihin yung nandito lang ako? Grabe ka, friend. Diretsahan na. Actually, yung controversy na yun, ay hindi yun inano lang siya na mag-defy lang po siya ng social media. Yun nga ho yun yung reason kung bakit ako masyadong naapektuhan, even my family, parang natatakot ako magbukas ng social media kasi makikita mo doon pagbubuksan mo sa sakit ng mga mababasa mong salita. Kaya mas magandang hindi na siguro ako mag-comment regarding dun sa yung issue regarding itong dalawang tao. Sana. Bawal mag-follow up kasi. Ha? Okay lang. Yun. Oo, okay lang, friend. Ngayon ko lang kayo nakita ho eh. Oo. Di ba nagkita tayo na ka ng press con? Charas. Ay kasi naputol yun, di ba? Nga pala, sa naputol. ulo mo. Oo, naputol yun. This time kaya, merong magugulat din kami na may darating din isang nilalang na magbibigay sa iyo ng bulaklak. Kasi gusto ko namin yung mga ganong eksene, parang natutuwa kami, ganun masaya kami for you. Actually, wala naman wala namang in-expect ako na gano'n na mga flowers, kundi nagbigay yung tao ng gano'n that time na hindi ko naman alam. So, marami naman nagbigay naman ng mga flowers sa backstage. Yung mga kaibigan kong press at saka yung mga managers ko, meron din mga flowers. Kahit sino naman po pwede magbigay ng flowers. So, tama na. Sige na nga. Gusto ko magulat ako mamaya, sana may dumating naman na ulit. Alam mo, friend, akong makakasagot niya. Anyway, congrats, ang ganda-ganda ng kanta mo in fairness. So, thank you. Kung pwede ko nga lang kantahin dyan para manalo kami. Pwede ba? Nandito lang ako, hindi kita iiwan Reyna at Mark. May ganun ka ba, Kuya Romel? I love you so much. Baka na-apekto din mo, Sir Jojo, di ba? Naiintindihan naman namin. Thank you po. Congratulations in first second. Napakaganda ng kanta. Especially Jonathan Manalo na-compose, di ba? Totoo. Yan, may panlaban ka na naman sa Star Award. Baka may gusto kong i-promote, Kuya Romel. Yan, manood po kayo Marisol Academy at Marisol Academy tonight. Ayan. Asama ko pa kayo Dan, Castro Mildred Bacot, and Rodel Fernando, di ba? DJ Jaiho. Ayan. Thank you very much po. And congrats again, Sir Jojo. Thank you. I love you, Kuya Romel. Maraming I love you, salamat. friendship. Ay, Jo, sabi mo po kanina, iniiwasan mo na yung isyong yun, yung dalawa. Paano po tayo makakaiwas? Lagi po kayo nakikita sa social media, magkasama sa Okada, gano'n. Kasi, nagtataka lang ako, bakit yung lagi ang nasusulat? Ang dami ko namang kasama sa iba-ibang lugar ng mga kaibigan ko. So, yun lagi siyang yun lang yung nakaka-capture lagi ng media. For both, tong dalawang tao. Based po sa pag-check namin, pag-investiga, yung mga lumalabas na picture, galing po naman dun sa kampo nyo. No, that's not true. Pinano po nila, nire-repost.
Yun nga ang pinag-usapan namin ng management. Sabi ko, all those controversies, wag nang anuhin nila yun, wag nilang, alam mo na, wag nilang patulan. Kaya lang siguro, kaya sinasabi nila sa inyo, kasi there are press people na close sa akin na parang, parang ipagtanggol naman sana ako. Sana depensahan ako kasi hindi ako makasalita, kasi hindi ko ma-explain sa lahat ng tao yung nararamdaman ko at ano yung pinagdadaanan ko. So, siguro kaya sinishare nila sa inyo is para yung mga press na mga kaibigan ko, sila yung kikilos para pabulaanan yung mga kwento-kwentong ganyan. Sige po. Thank you po. Thank you. Si Mark kasi, di ba gay parents si Mark? Okay, so for him, naniniwala kasi siya, sinabi niya sa akin, naniniwala siya na yung love ay mag-grow whether dalawa kayong lalaki o dalawa kayong babae. Naniniwala siya doon. Siguro nakita niyang basehan yung pagpapalaki sa kanya ng magulang niya kasi vocal naman siya, sinasabi niyang gay parents yun. So, kaya kung may mga controversy na lumalabas, okay lang sa kanya. Kasi sabi niya 21 years na siya sa industriya, ako naman ay bago lang. Wala pa akong isang taon nakikilala. I guess in-advise lang niya ako na huwag ko dalang pansinin. Yun, kaya si Mark, doon ko lang siya naalala sa mga advices niya na yung comfort na binibigay niya, na matagal na siya sa industriya, sinasabihan niya ako ng mga experience niya. Sino bang mas gusto mo talaga sa kanilang dalawa? Si Rainier o si Mark? Sa anong aspeto? Sa puso. Sa puso? Oo. Kung papipiliin ka, sino mas mamahalin mo sa kanilang dalawa? Bilang kaibigan. Bilang jowa. Ano ba? Halimbawa lang, given a chance. Na hindi naman na kailangan, di ba? Di ba kung sino sa kanila mas type mo? Kasi nami-misinterpret ako ng tao. Gawa ng una, ako kasi ay very close sa mama ko, sa sister ko, ang nagpalaki sa akin, lola ko. Kaya yung kilos ko na malamya, na-adapt ko yun sa mga magulang ko. So akalang labadin ka? Siguro baka inaalam nila na ganoon or ganyan. Kasi malamya talaga akong kumilos. At ang boses ko talaga ay maliit. O parang babae nga. Parang babae. Yun talaga yung voice ko. So yun, nagkakameron ng misinterpretation ng tao at hinahayaan na lang ko yun. Pero kung halimbawa na dadating sa... Kasi hindi ako na-jobber nagsasalitaan ng tapos. Kasi there are relationship na isipin mo perfect relationship. Couple na babae at lalaki. Pero makikita mo, there are stories naman na hindi ka makakapaniwala na kahit yung guy ay okay, ipagpapalit siya ng boy sa isang girl, sa isang tomboy. Iiwanan niya yung lalaki for the sake of love dun sa tomboy. So ganun din naman sa relationship ng ganun, na minsan sasama yung lalaki sa gay. So walang nakakapagsabi, kahit perfect yung relationship mo. And even me, kung halimbawa may gusto ako, tapos dumating ako sa point na, kasi ibang panahon ngayon eh. Pero kasi it's all over the news. Yung nakita kayo ni Mark, tapos pinag-usapan, nakita kayo ni Rainier, pinag-usapan. Sino mas bibigyan mo ng mas malaking puhunan sa casino? Mas maraming chip. Yung casino incident na yun, hindi naman yun yung nagsusugal. Kasi, syempre marami akong naipon sa sarili ko. So, ako minsan, halimbawa, may mga friends o may mga players na in need ng panglaro. So, sa akin sila kumukuha ng pang-play. Charot lang. Pang-play. Oo, so, diba, ganun yun. So, diba, nakikita nila ako doon. Siyempre, hindi naman ako nagtitiwala minsan sa tao ko na sila magdadala ng cash kasi malaking amount yun. So, minsan ako nandoon. So, siyempre, nagkakameron ng yayaan, doon nakukuha ng video. Okay. Oo, so parang, tinignan mo siya on social media,
meron ng relasyon. Oo, parang si Marco at saka si Rainier nakikita nila. Pero yung umuutang sa likod, hindi nila nakikita. Oo, di nila nakikita yun. Morley kasi. Ito si Morley. Thank you na, kay namin na. Thank you, Nay. Thank you. Thank you. Salamat, Nanay Jobert. Ayan. Grabe, parang painit ang mga tanong this afternoon, ano? Congratulations, Jojo. Mm. Medyo, sabi mo mainit, sige, magpalamig tayo. Ayan. Kasi nabanggit naman ni Mama Jobert yung pagiging generous mo, Opo. na tumutulong ka sa marami. So, ang gusto kong puntahan ng tanong, ano naman ang mangyayari sa iyo in your not so distant future na nasa plano mo ba rin na pumasok sa politika? Kasi nga, hindi naman nakikita yung pagiging philanthropist mo eh. Nandun din ba yun sa mga plans mo na magsilbi ka or whatever? Kasi marami rin na yung pumapasok sa ganyan para lang maipakita nila kung ano na yung kakayahan nila to give back. Tita Pilar, wala akong any plans of going to politics. Kasi nakita ko naman yung buhay sa politika. Makikita mo yung mga nakaposisyon, nakakasuhan, kasi naging miserable ang buhay. Ako naman po, ay yung akin naman pong ano ko sa sarili ko ay hard-earned money po yun na natutulong ko na hindi ako humihingi ng kapalit kasi nung walang-wala kami, ang hirap po nang lumalapit ka, nangungutang ka na hindi ka pinapautang. Wala kang matutulong, kahit ka mag-anak mo, uutang ka, kailangan mong isang laang gamit ng bahay niyo. Kamag-anak mo na yun. So naramdaman ko yung ganong buhay. Kaya ngayon, kung meron ako kahit hindi ko kaibigan, basta nakita kong wala siya, mag-aabot ako kahit walang camera. Kasi ganun lang ho yun eh. Ang nasa isip ko lagi ay wala tayong madadala, pare-pareho. Kaya, what we have, i-share na lang natin sa abot ng makakaya natin. Yun lang po yun. Congratulations and more Thank songs you. pa. Meron ka doon makakaduet. Pero sa'yo, sino gusto mong makaduet doon? Gusto kong makaduet doon. Kung sino yung Any artist. Any artist. Pero, I don't know, pero parang may napag-usapan na ang management namin at saka ang Star Music regarding din sa singer na yun eh. Pero kung sa akin, parang I think parang si Mark siguro. Mark for that song. Mark Heras. Okay naman siguro siya. Pare, ang bad boy ng dance floor, parang magiging singer if ever mag-uwi yan. Hindi, nag-duet kami sa meron kami song na pinagsamahan yung Somewhere in My Past. In-approve siya ni Mondel Rosario at nag-airplay. Nag-airplay siya sa iba-ibang FM stations at maganda yung feedback for the song. Oo. Kaya akala mo, hindi siya kumakanta pero maganda pala ang boses niya. Siyempre lang, stars na po. Thank you, congratulations. Salamat! Good afternoon. First, congratulations kasi bukod dun sa nandito lang ako, saka dun sa Summer in My Past, yung ibang songs mo ay nag-beat din. Talagang ang dami na million views na. Siguro nakatulong din talaga yung mga controversy somehow. Kahit sabi nga natin, di ba, positive or negative, still publicity. Anyway, kasi Jo, once and for all, although sinabi mo kanina na ayaw mo nang pag-usapan yung mga controversies, once and for all lang, para lang sa katahimikan ng lahat. Kasi for sure, mapag-uusapan at maiintriga ka pa rin para maging fair na lang din sa'yo. May nagpadala kasi sa akin ng picture na, ito lang lately lang, na despite your denial dun sa rumored relationship niyo ni Mark Heras, mayroong kumalat na picture na kissing photo nyo. So I'd like to ask and confirm from you kung ito ba ay totoo or AI lang or ano bang or nakita ko na rin ba tong photo na to? Hindi pa ho. Nagsabi lang sa akin na meron na circulate na photo na ganyan. So wala pa ho ako nakikita sa yun. Pag pinakita ko ba sa'yo, makukonfirm mo kung... Ay, kasi wala naman ho nangyayaring ganun, kaya Kaya, so AI lang siya? Definitely baka yan, baka... alam niyo na ngayon, high-tech kasi ngayon kaya nagagawa nila ng paraan yan. Pero, kaya alam kong hindi totoo kasi wala naman pong walang nangyaring ganun. At least. Pero, so, may bala ka bang magpa-investiga or magdemanda kung sino yung mga nagpapakalat ng pag-link sa'yo? Kay Mark Heras, kay Rainier? Kasi actually,
napag-usapan ng management, sina David at Vince, at saka may lawyers na silang kausap na magpa-file sila sa NBI ng case for a certain influencer na napaka-malicious nung ginawa. Kasi doon nagugat lahat yung Okada eh. Doon, tapos hindi ako tinitigilan. So, yun ang plano nila. Kaya lang sabi ko, it will take time. Ang daming maaabala. Magbabayad ka ng lawyers mo, yung panahon mo. At saka andun na yun eh. Paano mo makokorek ang isip ng tao kung na ano na siya? Yun ang nasa isip na nila. Kaya kahit sabihin mo na maayos nyo yun or makasuhan mo, eh, wala na rin. Kasi sabi ko, tigilan na lang kasi it's a waste of time. So at least ngayon, nililinaw mo na talaga na wala namang talagang something sa inyo ni Mark. Pero pwede bang malaman lang din namin, paano ba kayo nag-start as friends? Pumunta siya sa hotel ko sa Lucena. Matagal ng panahon yun. Doon kami nakita sa hotel. So, yun, nagkausap kami doon. Then, dito na sa Manila, nagkasunod ng pag-uusap. Pumunta siya sa hotel mo sa Lucena because may show siya? Meron silang may event sila doon. So, doon siya nagstay sa hotel sa Lucena. So, bago pa yung Okada pala, pinuntahan ka na niya sa hotel sa Lucena? Doon siya nagstay. Doon siya nagstay. Mm-hmm. And then, nagkakilala kayo through common friends or pinakilala? Paano? Nagkakilala kasi nandun siya sa garden, sa gazebo. Eh, syempre ako yung owner. Tapos ako rin yung that time absent yung chef namin eh, doon sa hotel, yung daming guests. So ako yung nakialam ng kitchen. So ako yung nag-serve ng food. Nag-prepare ng food para sa kanya. Yun. Wow, sweet. So doon na-appreciate ni Mark kaya nag-start yung friendship niyo. Siguro. Ayun. And last naman, yung kay Rainier naman, paano naman din kayo naging friends? Kasi bakit sinasabi nila, bakit parang mga starstruck boys ang napapalapit kay Sir Jojo? Na-starstruck ka ba sa mga starstruck boys? Wala akong ganun. Kasi tulad yun nyo, ang nasa isip nyo na yung ganun. Kasi yun yung nababasa natin sa social media, panood natin. Kaya, ano na yung ano na yung judgment na talagang meron na nangyayari. So, kumbaga kahit explain ko, wala nang maniniwala, di ba? Kung i-deny ko naman, sasabihin nagsisinungaling ako. Kaya hindi ko alam kung saan ako lalagay sa ganung sitwasyon. Pero yun nga, friends lang din kayo ni Rainier and nag-start lang din to, recently lang ba or matagal na rin kayong friends? Bali, in-introduce siya sa akin ni Mark. Okay. In-introduce siya sa akin ni Mark for, parang nagkayayaan, tapos nung nakilala ko na si Rainier, si Mark naman ay naging busy. Hindi parang, dapat lalabas kami o may gagawin sa labas na or magkukulab kami, whatever. Lagi siyang hindi available. At that time, ang available lagi ay si Rain, si Buboy. Siya lagi available. So yun, kaya naging madalas yung pagkikita namin ng tao. So hindi naman pala promo ng tamis ng unang halik, yung kumakalat na kissing photo niya ni Mark, But wala. At saka nga pala yung tamis ng unang halik, ang mag-a-arrange ng song po noon si Louie Ocampo. Louie Ocampo? Yes, Louie Ocampo. Kaya excited ako for that song. Wala kayong kapula po doon? Wala. Okay. Thank you, Sir Jojo, Thank you. At least po na-clear. Thank you. Siguro dinidiktahan ka rin Morley ng mga itatanong. Nakita ko Morley. Thank you, Ate Janice. Ayan, down to our last 4 questions. Total last question, last na ako magtatanong, no? Yes. Pwede ko lang dagdagan? Itodo mo na. Itodo ko na. Actually, gumawa ako ng reaction video sa TikTok at nakakuha ito ng million views. Kasi may nakapagsabi sa akin or according sa source ko, kaya hindi mo masyadong kinikita ngayon si Mark Heras dahil may mga nasabi or naikwento sa'yo si Rainier Castillo na mga hindi magagandang ginagawa ni Mark Heras tulad ng
si Mark Heras ay mahilig sa mga girls at nalululong sa online scatter. So, totoo ba ito? Kaya ba hindi mo masyadong kinikita si Mark Heras dahil dito? At yun ang naging dahilan kung bakit nasulot ni Rainier Castillo? Alam mo, no comment na ako dyan kasi baka na naman no comment ako. Pasensya na, my God. Okay. No comment. Yung next question mo na lang ako sasagot. Okay. Pero ito, no comment. Promise. So, according sa source ko, may nagchika lang sa akin, medyo malapit sa'yo na si Rainier Castillo ay may show daw. Sorry, ano? May show daw si Rainier Castillo somewhere sa North at binawalan mo na daw tumanggap ng trabaho si Rainier Castillo at yung presyo ng talent niya doon ay binigyan mo na lang siya ng triple para hindi na pumunta. Actually kasama dapat na si Mark Heras. Hindi ko siya binawalan, kundi tinanong ako ni Rain. Sabi niya sa akin, meron nag-o-offer sa kanya sa probinsya na babayaran siya ng ganun certain amount. So nakita ko parang medyo malayo yung lugar, tapos hindi niya kilala yung organizer. Kaya sabi ko sa kanya, kinuha yung opinion ko, sabi ko wag na lang. Yun, kaya sumunod naman siya, sinunod niya, na sabi niya, sige, wag na lang. Yun. So I think wala namang masamang tanong siya sa akin ng ganun, buwan ng, diba? So, hindi totoo na pinapatigil mo na sa showbiz si Rainier Castillo? Wala namang dahilan kung bakit ko siya kailangang patigilin kasi, nagtanong lang naman siya sa akin. Tinanong lang niya ako, nung ganun. So bilang, sinagot ko lang na, ganyan. Okay, ang last question ko medyo sensitive. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanong sa'yo. Kasi actually, even ako, several times, nakikita ko kayo sa Okada kasi I was there. Naglalaro rin ako minsan doon. May mga pinupuntahan ako ng mga friends ko. So, ang sabi sa akin ng mga, ng mga dealer. Yan tayo ni main source pala. Yeah. Sabi sa akin ng dealer, sabi ng mga ibang source ko, na mas pinili mo daw si Rainier Castillo at ang tawagan nito ngayon, Bebe. And then, kaya niligwak mo na si Mark Heras dahil napasok na ni Rainier Castillo ang pweba ni Jojo Mendres. So ano masasabi mo doon? Kaya niligwak mo si Mark Heras. At syempre, mas magandang panoorin natin ang performance, di ba? Ang dami ng mga nagtanong. Palakpakan naman natin, Sir Jojo Mendres. Thank you so much, Doc. Yes. Ayan ako magla-last question kay Jojo. Yes. Tsaka I love Tito Morley talaga. Nakita ko at saka si Kuya Reggie talaga. Yung tinanong na yung parang sa Intramuros na Puerto del Parean talaga namang lahat ng tao sa gilid mo ay gumalaw na. Yun na. Andito lang ako. Oh my God! What a surprise! Of course, mula sa Starstruck Batch 1 na Mr. Rainier Castillo from GMA, singer, artist, model, dancer. Palakpakan naman natin kahit ako talaga, Sir Jojo, you're very, very emotional. Merong taong nandyan to show yung love and support sa'yo sa MediaCon mo talaga. Sir, I wanna ask you a question muna. Gusto ko munang malaman, how do you feel that Rainier surprised you po after singing your first original song? Thank you. Rainier, hindi naman palalagpasin. Nandito ka sa ABS-CBN. Welcome to ABS-CBN. Ano namang gusto mong sabihin sa lahat ng mga nandito? Mula kanina, lumalabas yung pangalan mo. Ang surreal ng feeling na kanina tinatanong ka, tapos ngayon you're here, surprising Jojo. Anong gusto mong sabihin? Ayun, syempre, magandang hapon po sa inyo lahat. Hello sa iyo. Sobrang congratulations sa iyo.
Jojo dahil sa sobrang ganda ng song mo. At syempre una po sa lahat gusto ko mag-hello kay Sir Roxy, kay Sir Rox, at kay Sir Jonathan Manalo, and sa'yo, DJ Jaiko. Yan. Tsaka syempre parang, kung di ako nakamali, parang first time or second time ko lang yata nakaapak ng ABS. So, I'm so grateful din. Yeah. Thank you so much! Ayan, palakpakan naman natin. Siguro hindi na ako magtatanong ng kung ano kay Rainier. The fact na nandito si Rainier, surprising Sir Jojo Mendrez, okay na yon. Sige, sabi nga ni Mami Grace, okay na to. Di ba? Pwede na to. Oo, ayan. Nako, yung kanina yung picture nyo ng magkayakap kayo, I'm sure nakunan. May request lang sila, baka pwede natin pagbigyan photo lang dito sa stage. Sa nandito lang ako, media conference with our friends from the press. They are all requesting, baka you guys can have a photo sa center, Sir Jojo and Rainier. Parang may narinig ako kanina, parang may nagsabi sa akin, ano ba yan? Walang flowers! Right muna, Hindi ako din third party, masaya ang puso, party guys. Alam mo yan. Isa pa. Sir Jojo, Hindi ba? Totoo ba? May singing contest ba tayo? Dito po. Tatlo, okay. Dito po. Si Johnny. Ayan. Walang yakap. Maraming salamat, Rainier.